Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot ulit tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Idol, tanong lang po, meron akong hen 6 or 7 months na, yung kak ko 7 months na. Bakit kaagad mag-mate na sila? Di ba bata pa yung hen ko? Okay lang po ba yung salamat po sa sagot, Idol. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang parisan na hen nasa 6 or 7 months na daw. Yung kak ganun din. Ang tanong sa atin, di daw ba bata pa yung pares ni Sir para mag-mate? Mga kaibon, sa ganitong stage ng mga edad ng alaga natin, ito po yung simula ng kanilang pagbibreed, yung edad na 7 months pataas. Okay lang naman ang ganitong edad sa pagbibreed ng mga alaga natin. Huwag lang talagang gagamitin natin na tuloy-tuloy. Ako po, kapag meron po akong mga alaga na ganitong edad, nagme-mate na, mangingitlog na, hinahayaan ko na lang po yan dahil yan po talaga yung pinakang stage ng pagbibreed ng mga alaga natin. Lalo na po kung nasa kondisyon ang katawan tapos hindi naman nabubulabog yung area nila at lalong lalo na po kung hindi naman mailap masyado yung mga alaga po natin, talagang ganitong edad nagbibreed na po yan. Pero kapag po wala sa kondisyon tapos sobrang ilap, nabubulabog pa yung alaga natin, minsan inaabot po ng taon yan bago mag-breed mga kaibon. Kaya po napakaswerte ng mga kaibon natin na sa ganitong stage ng edad ng mga alaga po nila ay nagbi-breed na po. Huwag lang po natin silang gagamitin ng talagang tuloy-tuloy dahil nga nagsimula sila mag-breed sa ganitong edad, medyo bata pa. Huwag naman nating abusuhin mga kaibon. Yan lang pong mapapayo ko. Huwag nating aabusuhin na halos hindi na ipinapahinga sa pagbibreed yung mga alaga natin. Sa ganitong pamamaraan ng pagbibreed mga kaibon, base po sa karanasan ko, dito rin po na yayari ng maaga yung mga alaga po natin. Ako mga kaibon, mas gustuhin ko po na mag-breed yung mga alaga ko mga 9 months pataas. Or kaya naman 10 months pataas. Kumbaga talagang tigas na yung mga katawan ng mga alaga natin bago gamitin. Dahil sa ganong stage, lalo na po yung mga 10 months pataas, ito po yung mga ibon na talagang pwede po gawing tuloy-tuloy ang pagbibreed. Kung sakali man na ipapahinga, kusa na lang silang mamamahinga mga kaibon na hihinto na muna sa pangingitlog, sabay ilalagay na natin sa flight cage. Okay lang po yun sa ganong stage mga kaibon, lalo na po kung medyo malaki po ang ginagamit natin na cage, kagaya po ng mga double cage na sila lang po ang laman. So okay po yan sa mga tuloy-tuloy po na pagbibreed ng mga alaga natin. Yung 10 months or kaya naman 9 months pataas yung edad. Pero sa mga 6 months, 7 months, mas maganda kada 2 clutch ipahinga. So ganun po ang ginagawa ko sa mga breeder ko po na maaga na naglandi. 7 months or kaya naman magse 7 months itlog na. So ang ginagawa ko dyan, dahil medyo bata pa nga, kada 2 clutch pinapahinga. Ang procedure ko sa pagpapahinga niyan mga kaibon, halimbawa po sa pangalawang clutch sumabay na yung pagbaba ng mga inakay, wala pa silang itlog, sinasabay na natin yung breeder natin na ipahinga muna kahit na 20 days or kaya naman 1 month. So yan po ang ginagawa natin. So mga kaibon, kung halimbawa naman meron kayong nararanasan din na kagaya dito kay Sir na 7 months nagbreed na, normal po yan dahil yan po talaga ang pinakang start ng breeding stage ng mga alaga natin. 7 months magbi-breed na po talaga yan, lalo kung nasa kondisyon ng katawan and then hindi mailap, tapos hindi nabubulabog, talagang magbi-breed po yan mga kaibon. Pero yun nga, paalala lang, mas maganda kada 2 clutch ipapahinga po natin para hindi naman masayang yung breeder natin mga kaibon. So yan po yung unang tanong sa atin ng kaibon natin. Pangalawang tanong sa atin,
Idol, may parisan na akong green opa, ino na kak. Ang kaparis niya, Lutino opa hen. May 4 na itlog na siya. Ano kaya ang magandang patuka para sa mga inakay at ilang beses ko po papakainin sa isang araw yung parisan ko kapag may inakay na siya? At ano po magandang ipakain pag may inakay na Lutino opa? Salamat po, idol. So sa mga nagpa-project Lutino opa, so ito po yung magiging patuka natin dyan. Halimbawa po, nagkaroon ng inakay na Lutino opa at meron ding kapatid siya na non-visual Lutino opa. Ngayon, dahil merong kapatid na Lutino opa yan, pag-iisahin po natin ang patuka niyan dahil alam naman natin ang mga ibon na hindi naman yan pipili ng para sa red eye at para doon sa hindi, mga kaibon. Ngayon, ang patuka po kung merong Lutino opa at merong kapatid na non-visual Lutino opa, ang pinapakain ko po dyan, Canary Plain. Hinahaluan ko po ng sunflower seeds. Kung meron tayong extra budget, pwede tayong maglagay ng oat growth. Ngayon, ang mixing po niyan, ako po nagmi-mix ako ng 3 kilo na Canary Plain. Hinahaluan ko po yan ng 1 kilo na sunflower seeds. Kung meron tayong budget, pwede tayong mag-add pa kahit na 1 kilong oat growth. So tayo dahil medyo nagtitipid, alam naman natin ngayon na medyo kahit na magbenta tayo ng pambili ng patuka, so puro hugot lang tayo sa bulsa natin. Ako po, ang ginagawa ko na lang, sunflower seeds 1 kilo at 3 kilo na Canary Plain. Inahalo ko po yan po ang binibigay ko sa mga alaga ko. Pwede rin tayong mag-add, mas maganda. Meron palang kapipisa, mas okay na mag-add na tayo ng pellet. Ako po yung Integra 3000, minsan Integra 2000. So pareho kasi yan mataas ang protein, kaya po kahit alin dyan sa dalawa, pwede po natin ibigay doon sa may mga painakay. So yan lang po ang binibigay ko, mga kaibon, sa mga alaga po natin na merong project na Lutino opa na may visual, kahit may kapatid na non-visual, isa lang po ang patuka ko dyan. Yun lang po, Canary na plain at sunflower seeds. Kung nakakaluwag, nag-a-add tayo ng oat growth. So yan lang po. Tapos nag-a-add din tayo ng pellet na Integra. Tapos nagbibigay din tayo ng gulay, pechay. Pechay po ang binibigay natin dahil yan lang po ang maganda sa mayroong inakay, kasi po malambot, mabilis matunaw, mga kaibon. So yan po ang patuka natin sa mga project Lutino opa natin. Ngayon, doon naman sa mga hindi project Lutino opa, mga normal na kulay itim ang mata, kapag meron po akong painakay na ganyan, ang binibigay ko po African mix. Yung African mix po, for example 3 kilo, hinahaluan ko po yan ng kalahating kilo na sunflower seeds. Hinahalo ko po yan, tapos i-mix ko po at nagbibigay din tayo ng pellet. So yan po ang patuka ko sa mga breeder natin na may painakay na kulay itim po ang mata. So sana po nakuha, malaking tulong po ito, dahil po sayang po kung hindi natin maibigay ang tamang patuka sa mga painakay natin na visual Lutino opa or kahit na ano pa man yan na visual red eye. Ito po talaga ang tamang patuka, Canary Plain and then sunflower seeds, tapos oat growth. Kasi po ito, lahat po yan malalambot na seeds at matataas ang protein. Kaya po yan ang binibigay natin na malalambot na seeds, kasi ang mga kulay pula po ang mata na painakay, mahina po ang panunaw. Kapag kasi hinaluan natin ng white millet yan, or kaya naman may red millet na patuka kagaya ng African mix, sortihan lang po yan kung mabubuhay, pero talagang madalas hindi nabubuhay dahil nga po sa hindi tama yung patuka. So yan po ang patuka sa mga painakay na red eye. So yan po. Pangatlong katanungan sa atin, Sir, good day po. Tinutuka po ata ng hen sa may ulo banda at nauubos na ang balahibo sa ulo. Wala naman nest
nest box sa cage, proven po sila, hindi ko po na-breed kasi wala po nga fix na lagayan ng cage. Ano po kaya ang dahilan at ano kaya ang dapat kong gawin? Salamat po, emergency tanong lang po. So mga kaibon, naranasan ko rin to sa project Crimino Opa ko. Wala pa silang inakay, wala pang itlog, nagbaban pa lang yung dalawa. Ang problema kasi dito, yung sobrang pagkuto or sobrang alam nyo yon, yung parang kinukutuhan ng cock, for example yung hen. Yung sa sobra niyan, nabubunot ang balahibo mga kaibon hanggang sa parang naging hobby na ng cock na kutuhan yung hen doon sa part ng yon hanggang sa nauubos yung balahibo. So ganun po ang nangyari dito sa parisan ko na talagang sobrang kumbaga parang sobrang banding ng dalawa na sobrang sa kutuhan, yung hen nakakalbo na. Mga kaibon, ang dapat lang nating gawin dyan, parang meron ba silang paglibangan? Ang ginawa ko kasi dyan binigyan ko palagi ng nesting material hanggang sa mangitlog na yung hen. Nung nangitlog yung hen at naglimlim, nagkaroon ng inakay, nanumbalik naman po yung balahibo. Tumubo naman. Ang ginawa ko lang dyan, binigyan ko ng nesting material palagi hanggang sa meron silang pagkaabalahan. Maging busy yung dalawa sa paggawa ng pugad, lalo na yung hen, para makaiwas sa cock. Ngayon, dahil palagi tayo nagbibigay ng nesting material, kapag makapal na masyado ang nesting material sa loob ng nest box nila, ang ginagawa ko, kinukuha ko, nililipat ko sa ibang nest box. So kumbaga, binigyan ko lang sila ng trabaho para may pagkalibangan, para wag silang magban palagi ng magban hanggang sa makutuhan palagi yung hen hanggang sa mapapanot nga. Yung sa akin, sa ulo, minsan naman sa dibdib, sa may part ng lieg, ganun ang ginagawa ng cock sa sobrang pagkukutuhan ng dalawa. So yan lang na lang siguro sir ang gawin mo, kagaya ng ginawa ko. Bigyan mo palagi ng sanga, tapos yung libab, yung sanga ng balunggay, binalatan, natira yung parang kahoy. Huwag mong tatanggalin yung kahoy sa cage. Hayaan mo lang doon yung kahoy at ngangat-ngatin din nila yan para lang may pagkaabalahan ba, na hindi sila magkutuhan kasi yun nga napapanot. Ganun lang po ang gawin nyo. Kapag makapal na masyado yung nesting material sa loob, tanggalin nyo yung iba, ilipat nyo po doon sa mga nest box po ninyo na konti po yung nesting material. So yan po, number 1 po yan na pamamaraan na matigil po yung pagkukutuhan para po hindi makalbo or mapanutan ng balahibo yung alaga nyo po. Kapag po naglimlim yan or nangitlog, babalik din po yan dahil nasa loob na palagi ng nest box niyan ang hen, tapos yung cock palagi yan nasa labas, kaya manunumbalik po yan, tutubo po uli yan. So wag po kayo mag-alala, tutubo naman po yan. So hindi po ako nag-apply ng mga spray na sprayhan natin yung ibon. So hinayaan ko na lang kasi nasa breeding sila. Hinayaan ko na lang kung tingnan talagang pangit kasi medyo panot. Pero okay lang naman dahil tutubo pa naman yan. Hindi po ako nag-apply ng mga spray kasi nasa breeding stage po. Hindi po ako nag-i-spray sa mga alaga natin kapag malapit na po ang breeding. Hinahayaan lang natin kung hindi naman talaga totally kailangan. Medyo pangit lang tingnan, pero manunumbalik naman po yan. Yun na lang po ang gawin ninyo, magbigay kayo ng nesting material palagi. Pag sobra na yung nesting material doon sa loob, tanggalin nyo po, ilipat nyo sa iba. Hanggang po sa mangitlog po yan. So sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.